At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng ilang update mula sa Bureau of Internal Revenue. Comzun, unahin po natin ang inihain ninyong tax evasion cases kanina lamang sa mahigit 20 korporasyon. Ano po ba ang detalye nito? Well, ngayong araw nga na to, naghain tayo ng 23 tax evasion cases laban sa 23 corporations. At sa mga corporate officers, mga 56 corporate officers, 17 na mga certified public accountants na sangkot sa paggamit ng tinatawag na ghost receipts. Again, ito po yung may mga peking resibo na ginagamit upang magmukhang may lehitimong transaksyon kahit wala naman talagang nangyaring negosyo. Kaya malaki ang nababawas sa buwis, sa dapat bayaran na buwis. Umaabot po ito, yung total na final natin kanina ay around 1.41 billion pesos ang kabuuang tax deficiency na sinisingil natin mula sa mga kasong ito. Itong mga kasong final ninyo, mula po sa iba't ibang industriya ito, ano po ba yung mga industriyang involved? Ito sa iba't ibang industriya ito, ang mga kasong sinampa natin, ang kinagbibilangan nito yung yung mga kasong final muna natin, yung mga perjury, false reporting at failure to supply correct and accurate information. At yung mga kumpanya at individual na to, doon sa tanong mo ay yung mula sa iba't ibang industriya tulad ng construction, manufacturing, electronics, food, retail, marketing at entertainment. Lahat sila napatunayan na kumuha o gumamit ng mga ghost receipts mula sa mga peking kumpanya na wala namang actual na operasyon or yung mga tauhan. Para sa kalaman ng lahat, ano po ba yung magiging parusa kapag napatunayan na lumabag sa batas ang mga kinasuhan ng tax evasion na may kaugnayan dito nga sa ghost receipts? Yes, kapag napatunayan po ang kanilang pagkakasala, maaari silang makulong alinsunod sa mga probisyon ng ating tax code. May mga naunang tayong kaso na naisampa laban sa parehong mga seller at buyer ng ghost receipts at ang DOJ ay naglabas na ng mga resolusyon na may findings ng probable cause. Sa ngayon, pending na po sa korte yung mga kasong ito, kaya malinaw yung mensahe natin na ang paggamit ng ghost receipts ay isang seryosong krimen at walang sino man ang exempted sa batas, maliit man o malaki ang negosyo kasi yung mga na-file na earlier, ang dami ng mga malalaking kumpanya. So bukod dun sa tax liability na sisingilin namin na kinakailangan nilang bayaran dahil nga hindi sila nagbayad ng tamang buwis, of course, yung sinabi natin dahil kasong kriminal ito ay pwede silang maharap sa pagkakakulong kapag napatunayan na ito. Sa ibang usapin naman, Commissioner June, ano ang layunin po nitong bagong Revenue Memorandum Circular Number 78-2025? At paano ba nito inaasahang mapapahusay ng ang koleksyon natin ng buwis mula sa mga non-resident digital service providers? Yes, itong Revenue Memorandum Circular Number 78-2025 ay inilabas natin para gabayan yung mga non-resident digital software providers sa paggamit ng VAT on Digital Service Provider o VDS portal ng BIR. Sa pamamagitan ng portal na ito, madali ang pagrerehistro o pag-update ng kanilang information at pagsusumite ng mga VAT returns at pagbabayad ng buwis saan man na bansa sila naroroon. Anumang oras, sa ganitong paraan, mas mapapadali ang kanilang pagsunod sa batas at mas mapapahusay ang koleksyon mula sa sektor na ito. Kung may mga categories po ba ng digital services na sakop ng RMC na ito, maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa ng non-resident digital service providers na sakop ng bagong patakaran na ito? Sakop ng RMC na ito ang lahat ng non-resident digital service providers na nagbibigay ng digital services dito sa Pilipinas na ginagamit o yung kinukonsumo dito sa Pilipinas kahit wala sila dito nasa ibang bansa sila. Ilan sa mga halimbawa ng kategorya at yung mga kumpanya ang katulad ng mga online search engines katulad ng mga Google, Yahoo, online marketplaces o e-marketplaces gaya ng Amazon, Agoda at eBay. Andyan din yung cloud services na ibinibigay gaya ng Alibaba Cloud at IBM Cloud. Kasama din dyan yung online media advertising kasama ng Facebook at TikTok. Yung digital goods din gaya ng Spotify, Netflix at Canva. Ano po ba, Commissioner, yung mga guidelines and procedures sa registration, filing of returns, pati yung pagbabayad ng buwis ng mga non-resident digital service providers sa inyong VAT on DSP?
Itong gaya ng nabanggit, no, ang mga non-resident digital service providers or yung tinatawag natin NRDSPs ay maaaring magrehistro, mag-file at magbayad ng VAT sa pamamagitan ng VAT on Digital Services portal. Ito po yung https vds.bir.gov.ph. Kung hindi pa rehistrado ang non-resident digital service provider, maaari silang kumuha ng TIN online at magrehistro sa online registration and update system. Ito naman yung orus.bir.gov.ph. Meron ding user guide na maaaring i-download mula sa VDS portal at Orus website. Siguro kung paliwanag lang natin ng konti kasi syempre bago to for the others. Ano po ba yung kailangang documents para makapag-register? Para makakuha ng TIN at marehistro sa BIR, kailangan lamang mag-submit ng official documents ng rehistro na in-issue ng isang authorized government regulatory body sa bansa kung saan na sila naka-incorporate. Ilan sa mga halimbawa nito, katulad dito sa Pilipinas, yung pagkorporasyon, yung Articles of Incorporation. Dahil naman na ibang bansa sila, kinakailangan natin yung Certificate of Tax Residency para mapatunayan kung taga saang bansa talaga itong korporasyon na to. At pagkatapos makakuha ng TIN, maaari nang gumawa ng account online sa VDS portal upang dyan na magsisimula yung pag-file at pagbayad ng VAT. Commissioner, sa proseso ng pagsumite ng VAT returns at pagbabayad ng buwis ng mga non-resident digital service providers, meron po bang specific deadline para sa kanila? Meron pong itinakdang deadline para sa pagbayad ng VAT ng mga non-resident digital service providers. Ito yung sa loob ng 25 araw, 25 days makalipas yung katapusan ng bawat taxable quarter. Kaya katulad yan para sa calendar year. Kunyari sa first quarter, January to March ang first quarter, ang deadline nito ay on or before April 25, 2025. Para naman dun sa mga fiscal year, yung quarter na magtatapos kunwari ng July 31, ang deadline niyan ay August 25, 2025. Komento siguro yung tanong ng mga viewer natin, no? Lalo ng consumers, may impact po ba sa magiging pricing or dun sa pag-consume nila nitong mga services na ibinibigay nila? May maaari na magkaroon ng pagbabago sa presyo ng mga digital service providers mula dito sa mga foreign digital service providers dahil sa pagpapatupad ng VAT. Pero ang layunin naman ito hindi para pahirapan yung mga consumer kundi upang mapalawig yung koleksyon ng BIR at makalikom ng karagdagang pondo para sa mga programa ng gobyerno. Sa ganito paraan, nagiging kabahagi rin ang bawat gumagamit ng digital services sa ating sama-samang adikain na mapabuti ang serbisyo publiko at isulong ang pag-unlad ng ating bayan. At and more than that, kailangan din nating ipatas yung treatment doon sa local at foreign dahil ang local digital service providers ay nagbabayad ng VAT. At unfair naman kung ang non-resident foreign ay sila pa yung mga nasa ibang bansa ay hindi nagbabayad. So, ang isang layunin talaga niyan ay maging patas ang laban. May kapangyarihan po ba ang BIR na magpataw naman ng parusa sa mga non-resident digital service providers na hindi susunod sa patakarang ito? Meron po, no, ang BIR ay may malinaw na kapangyarihan na ipatupad ang batas. Alinsunod dito yan sa Republic Act number 12023. Ayon dyan sa Section 13 ng Revenue Regulations number 3-2025, yung paglabag sa alinmang probisyon ng mga regulasyong ito ay maaaring patawan ng kaukulang parusa at isa sa ilalim sa nararapat na kasong kriminal, civil at yung administrative cases as well, laban sa mga lumalabag na DSP at sa kanilang mga responsabling opisyal. Alinsunod ito sa tax code at iba pang umiiral na batas at regulation. At siguro yung medyo immediate na kaya naming gawin na more than the filing of cases, yung pag-shutdown ng kanilang service dito sa Pilipinas, pwede natin yan ipa-shutdown. Maraming salamat, Com Jun, sa mga ibinahagi niyo sa aming updates mula sa BIR.